Ayan, welcome back to my YouTube channel mga katropa. Mayroon akong isang isi-share sa inyong problema ng automatic transmission ng Peugeot 308 mga katropa. Mayroon siyang shift shock. Once na nag-drive ka na mga katropa, bigla-biglang lumalabas yung shift shock. So ngayon, isi-share ko sa inyo kung ano yung ating papalitan na parts. Ngayon, ang description niya pala ay fault pressure regulation variation, recommendation not characterized. So yan, so meron siyang intermittent na nagluluko yung pressure mga katropa, baka ma-encounter nyo. So isi-share ko sa inyo to kung ano yung papalitan natin pyesa. So unless wala siyang trouble code, ibig sabihin wala siyang code na naka-indicate. So description lang yung na-reading natin mga katropa. So syempre hindi naman ako magde-decide kundi yung ating technical sa Peugeot. So gagawin lang natin mga katropa. So ngayon isi-share ko sa inyo kung paano magtanggal step by step mga katropa. So bagong lahat, maraming salamat nga pala sa mga YouTuber, subscriber, viewers ng aking channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong video mga katropa. So umpisahan na natin. So siyempre yung mga tatanggalin natin mga katropa, yung cover dito, yung sa air duct. So susunod natin siyempre yung lower hose tsaka yung upper hose, kasi abala yan, kasi ito yung valve body cover natin mga katropa. So siyempre i-ano natin tong bracket ng ating hose, tatanggalin natin yan. So para maluwag tayong mailabas tong valve body cover. So siyempre bago natin tanggalin yung valve body cover mga katropa, kailangan tanggalin muna i-drain muna natin yung ATF mga katropa para hindi bumahari ito. Pagtanggal kasi natin marami pang ATF yan, so kailangan natin i-drain yung ATF mga katropa bago natin tanggalin tong valve body cover. So kasi yung valve body sa loob yan, para makita natin yung papalitan natin na parts. Mamaya isi-show ko sa inyo kung anong parts yung papalitan natin mga katropa, at i-confirm ko rin kung saan yung place ng papalitan. So kailangan buksan muna natin para makita natin yung valve body mga katropa. So tara, so i-drain muna natin yung ATF mga katropa bago natin tanggalin yung ating oil pan. So pag natanggal nyo na itong drain plug mga katropa, lumabas na yung ibang ATF. So makikita nyo konti lang ilalabas nyan. Yan, mga 1 liter, 1 liter lang lalabas dyan, or wala pang 1 liter. Tapos para ma-drain natin lahat mga katropa, meron siyang isang ano rito sa loob, isang plastic. So gagamitan lang natin ng Allen key. So pag tinanggal natin yan, lalabas na yung mga excess na oil. Doon pa lang mauubos yung pinaka-oil niya sa loob. So Allen 8 sa Peugeot. Ito siya mga katropa. So yung process naman ng paglalagay ng ATF mga katropa, kung ayaw nyo na siyang i-bleed, siyempre pag ubos niya lalagay natin to. So kung ayaw nyo siyang i-bleed, lalagyan nyo siya ng 3 liter, saktong 3 liter. Hindi nyo na kailangan i-bleed. Pero kung gusto nyo mag-practice kung paano siya i-bleed, ilagay nyo muna to, lagyan nyo siya ng mga 3.5 liter to 4 liter, tapos painitin nyo siya, tapos ilagay nyo sa flat surface. So buksan nyo to, buksan nyo lang to, yan, ito huwag nyo nang bubuksan, ito lang yung buksan nyo, yung drain plug. So lalabas yung
excess oil niya pupunta rito. So hanggang sa wala na lumabas, pwede nyo na siyang takpan. So ibig sabihin yung naka-level na yung ATF nyo sa dito, kasi kapag sobra yan, nandito yan. So kapag dinrain nyo, tanggalin nyo to, kumbaga i-bleed nyo para mag ano siya sa level ng ATF pag mainit na. So magle-level siya rito, yan. So pag sobra, gaya sinabi ko, lalabas dito sa butas, lalabas dito. So yun yung sobrang oil. So ganun lang yung simpleng pag-bleed ng ATF na ganito yung design, lalo na sa Peugeot mga katropa. So yun, na-drain na natin na konti na lang. Pag wala nang medyo, pag mahina na yung ano, pag mahina na yung lumalabas mga katropa, pwede na nating ibalik uli ito. Yan. So ngayon, kaya natin din drain to, magtatanggal tayo ng ball body mga katropa. Ipapalit tayo ng solenoid, ipapakita ko sa inyo. So pwede na natin ibalik. Hanggang sa lumapat siya mga katropa. Sigpitan lang natin ng konti. Yan. Huwag natin ipupwersa ng higpit kasi plastic na rin mga katropa. Yan. Tapos ibabalik na natin tong drain plug. Okay. So ganun lang pa katropa yung pagdi-drain. So doon na tayo sa pagbaklas ng ball body. So ayan mga katropa, na ibaba na natin yung ating ball body mga katropa. Nakita nyo naman kung paano, pero ilalagay ko dyan yung step by step na procedure kung paano natin ibinaba mga katropa. So ito na yung ating ball body. Yan, ito na yung ating ball body. Yan. So yung ibang mga solenoid nya ay sa mga shifting solenoid nya, ayan mga katropa. So yung sa trouble niya ay, ang trouble niya ay fault pressure
Yung trouble niya ay fault pressure regulation variation, recommendation not characterized. So ibig sabihin nagluluko yung pressure, regulator pressure niya. So hindi siya characterized, so intermittent lang naman. So itong sasakyan na to ay meron siyang shift shock. So ngayon yung papalitan natin dalawa ay itong dalawa na to, kasi ito yung sa torque converter solenoid tsaka pressure solenoid, yan dalawa na yan mga katropa. So yan, papalitan natin. So meron na tayong mga bago niyan. Yan, ito yung bago natin parts. So yan yung papalitan natin. Tapos ito nga pala yung manual valve niya. So yung ingatan niyo yung manual valve mga katropa. Huwag niyo hayaang bumagsak yung manual valve niya. Kasi pag bumagsak yung manual valve niya ay ma-deform na yan mga katropa. So sasabit na yan sa pag nilagay natin sa butas yan, sasabit na siya mga katropa. So hindi na smooth yung pag travel niyan ganyan kapag nabingko yan. So yan mga katropa. So nagtanggal tayo ng 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolt. Yan 7 bolt yan, tatlo rito, apat dito. So yan tinanggal natin. So ngayon papalitan natin to ng manual solenoid, torque converter tsaka pressure regulator ng automatic transmission. So ayan mga katropa. So ito na yung valve body natin mga katropa. Papalitan na natin ng solenoid ng pressure regulator tsaka torque converter solenoid mga katropa. Itong dalawa na ito mga katropa. So meron na tayong parts. So ito nga yung parts natin. Same lang sila pa mga katropa ng solenoid. So papalitan natin ng dalawang ito, pressure control tsaka torque converter solenoid. So meron na siyang dalawang torque T30. Luluwagan nyo lang. Suhugot. Ito may o-ring yan, ayun. So yung bago natin meron naman o-ring yan mga katropa. So para malaman nyo yung kung pareho ba o tignan nyo na lang yung part number mga katropa. So sa part number lang yan. So tinignan ko yung part number niya. Electrobrain. So parehas lang mga katropa yan. So parehas lang sila ng part number, pati yung mga number, kahit anong number parehas lang, EQ. So ibig sabihin pwede silang magka kasi parehas lang. So kabit natin. So titignan niyo itong o-ring niya mga katropa. Baka may kabit niya ng walang o-ring. So yun nga, di-disconnect nyo yung mga socket na solenoid saka may bago nyo matanggal to. Tapos meron pa siyang pinakasakit dito, di-disconnect nyo. So huwag nyo kakalimutan yung o-ring mga katropa, baka dapat may o-ring yan.
Nis, makan. So yun mga katropa, ganun lang kahigpit, huwag natin masyadong kahigpitan. Yan. So nakompleto na natin, palitan na natin ng bago. Yan. So yun lang na yung ball body niya, simple lang mga katropa. Palit lang tayo ng solenoid. Yan. Kasi may problema nga siya, yung trouble code niya nga, ito sinulat ko na lang kasi pinicturean ko kanina yan. Fault pressure regulation, variation, recommendation not characterized, intermittent. So intermittent yung pressure niya. So kaya pinalitan natin ng pressure regulator tsaka torque converter solenoid. Ayan. So mga katropa, so ngayon i-install na natin yung ball body mga katropa. Siyempre mga katropa, sa pag-i-install ng ball body, so tignan nyo yung dalawang seal na to, yan dalawa na yan, tignan nyo kung nandyan pa. Baka kasi minsan kasi sumasama sa ball body, makakaligtaan nyo mga katropa. So tsaka yung manual valve dapat naka ano rito, nakapasok yung pinaka guide. Yan yung manual valve. Siyempre sa mga beginners yan, gaya na sinasabi ko, dapat nakaganyan siya rito mga katropa. Yan para habang kasi sinisip nyo, ito yung gumaganyan, D, R, ito yung R, tapos punta ka sa ito yung P, punta ka sa R, punta ka sa N, D. Yan itong manual valve, kaya dapat nakaano rito. Pag hindi nakasabit dito yan mga katropa, hindi under yung transmission nyo. Yan, inuulit ko, dapat papalitan natin to mga tropa, kaso hindi kasama sa sa ni-request, kaya ibabalik na lang natin siyang ganyan, hayaan na lang natin siyang ganyan mga katropa. Okay pa naman, ibig sabihin mataas pa naman siya, hindi pa naman siya pantay dito sa pinakaano na to. Ibig sabihin masishield niya pa yung pressure. Ayan makapal pa yan meron pa siyang lampas dito sa hindi pa siya pantay dito sa pinaka line na to. So yan mga katropa, so yan yung ating solenoid harness. So tinanggal nga natin yan mga katropa. So mamaya pagbalik, uunahin natin tong dalawang solenoid, yung sa torque converter tsaka sa pressure solenoid. Ihuhuli na lang natin pagsasaksak tong nandito, kasi ito nasa loob mga katropa, kaya dapat iuna natin to bago ito. Pag nakabitan natin yung ball body, mga 7 volt, tsaka natin i-install itong harness ng mga solenoid. Tapos saka natin takpan. Tapos lagyan natin langis dito yan mga katropa. Yan. Doon nilalagyan ng langis yan. Kung makikita nyo to, ito. Yan. Diyan nilalagyan ng ATF. So gaya na sinabi ko mga katropa, kung ayaw natin na i-bleed, so lagyan lang natin siya ng saktong 3 liters. So kapag nilagyan natin ng 4 liters yan, kailangan natin mag-bleed. So tinanggal ko nga ito kasi mahirap buksan yun, kaya ako binaklas ng ganito itong baterya. Pati yung TCM tinanggal ko rin, pati yung BMS nya, battery management system. Ayan, ito yung battery management system yan mga katropa, yung sa Peugeot yan. Yan yung tinatawag na battery management system. Meron din siyang mga module yan. So yan, pagka hindi nyo rin mapa-start, pwede rin may problema rito, o depende kung anong trouble. So yan mga katropa, so ngayon i-install back natin yung ball body. A few moments later.
So ayun mga katropa, nakita nyo naman kung paano natin pinalitan ng solenoid torque converter tsaka pressure solenoid. So ngayon sasalin na natin ng LTF para makumpleto na natin kasi nakatago dun sa loob yung filler plug. So hindi natin makumpleto kasi naharangan itong plate ng battery. So ngayon, gaya na sinabi ko kanina, hindi ko ma-show sa inyo kung paano i-drain or i-bleed yung ating ATF kasi nga 3 litro lang yung binili. Meron kami rito yung pang 6 speed kasi ito 4 speed lang, so kaya hindi ko ma-show sa inyo. Siguro next time ko na lang i-share sa inyo kung paano yung pag-bleed ng transmission ng piglet. So salin na natin nga yung Pro ATF or HP20. Yan. So 3 liters lang lalagyan natin kasi 3 liters sakto-sakto sa kanya. So ayun mga katropa, nakita nyo naman kung paano ko binaba yung ball body, kung paano natin pinalitan na solenoid. So sinabi ko, yung trouble niya ay yung trouble niya yung fault pressure regulation variation recommendation not characterized. So intermittent yung trouble niya mga katropa. So in-scan nila yan, kumbaga sila na yung nag-ano yan eh, kumbaga pinakabit lang sa akin. So kinuha ko lang kung ano yung trouble. So yun nga, para malaman ko kung ano yung trouble, bakit pinapapalitan. So automatic meron na kagad dala parts ng solenoid. So yun, nakita nyo naman kung paano magpalit ng solenoid kapag ball body solenoid na yung problema mga katropa. So kumpletuhin ko na lang ito mga tropa, tapos obserbahan na lang ng may-ari. So siyempre, bago yung may-ari, tetestingin ko muna kung mayroon bang pagbabago. So yan. So kumpletuhin ko na lang ito mga tropa. At least na-show ko na sa inyo kung paano magpalit ng pressure regulator saka torque converter solenoid. Yung dalawang solenoid na nakita nyo, yun yung pinalitan natin. So ganun lang magpalit. So meron naman iba na sasakyan, parang Honda, nasa labas naman yung mga iba sasakyan nasa loob talaga. Kailangan talaga natin magbaba ng ball body para mapalitan natin ng mga solenoid. Once na solenoid talaga yung problema ng trouble. So yun mga katropa, sana nakakuha kayo ng idea. So kumpletuhin ko na lang to para makalabas na siya. A few moments later. So ayan na mga katropa, na kumpleto na natin. So na-start na rin natin. So ngayon tetestingin natin mga katropa, kahit oras na ng uwian kasi. So tetestingin natin mga katropa. Kahit isang ano lang, kahit isang ikot lang mga katropa, nang malaman lang natin. So nasa 70 temperature siya.
Isang round lang. So mataas pa yung araw dito. So kanina kasi bago ko to ginawa, naramdaman ko mayroon siyang ship shock. So far wala pa naman ship shock mga katropa. So sigurado okay na siya. So dito kanina nag-ship shock siya, pero ngayon wala akong naramdaman ship shock mga katropa. Yan. So far okay na. Yan. Success yung ating palit ng solenoid mga katropa. So yan yung mileage niya. So nagpalit tayo ng solenoid na pressure solenoid tsaka torque converter solenoid, yung dalawa na yan mga katropa. So par wala, kanina kasi rito bago ko talaga inano, dito lang sa road na to meron na. So ngayon walang lumabas na ano, shift shock. So par okay na siya. So yun, success yung ating trabaho, wala naging problema. So for releasing na lang. So yan. So uwi na kasi mga katropa, yan. So far so good, tagumpay. So yan mga katropa, ang ating job well done, success. So ayan mga katropa, sana nakakuha kayo ng idea sa inyo kasi kung paano magpalit ng solenoid ng sa isang ball body, na kung yun ay yung problema ng mga ginagawa nyo ay ganun lang kayong step by step na magpalit ng solenoid. Ang solenoid lang papalitan natin mga katropa. So ayan, maraming salamat sa mga YouTubers, subscriber, viewers. Yan, maraming salamat sa inyo mga katropa. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Yan. So hanggang sa muli mga katropa, stay safe, stay tuned, God bless, bye. Thank you for watching mga katropa. See you in my next video.